dear beloved, Boss Mike Cervera. Para talakayin ang panibagong mga reklamo para mapatanggal sa pwesto si Vice President Patay ka, Sara Duterte. Pag natanggal ka, Pag natanggal ka sa pwesto, sigurado susunod ka sa ama mo. Makukulong ka sa ICC, Sara Duterte. Sigurado, nako, hindi lang leeg mo sasaksakin mo. Malamang, Sara Duterte, pati ang ano mo po, ay nako, Inday. Baka malamang pati yan, nako, bahala ka sa buhay mo. Sara Duterte. Ayon sa pinuno ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, sisimula ng pagsusuri sa porma at batayan ng complaints sa Lunes, March 2. Kaabang-abang ito, mga kababayan, kaabang-abang ito. Ito ang dapat abangan, hindi po yung pamimake news ng mga kasama niyan. Tuloy! Unang titingnan kung sufficient inform o kung sumunod sa batayan ang pagkakasulat ng impeachment complaints. Patay. Sunod namang susuriin ang sufficiency in substance o kung may sapat na batayan ang mga aligasyon para umusad ito sa pagdinig. Nako, Sara Duterte panagutin. Sara. Talagang nasa ibabaw pa ng mga reklamo sa iyo, Sara Duterte panagutin. Putik na yan, ano? Alam nyo, mga kababayan, biruin ninyo, nadugasan tayo ng isang siraulo. Ganun ho kabobo yung mga Pilipino. Nadugasan tayo ng isang siraulo na katulad ni Sara Duterte. Putik na yan, siraulo, nakadugas sa atin, ano? Kaya kailangan talaga paigtingin yung pong Department of Education, buti nga nawala sa kanya eh. Naging bobo yung mga ilang kabataan dahil sa hawak niya ng DepEd, no? Lang yan na yan, mga kababayan, no? Tuloy! Hanggang March 4 ang itinakda ng komite para sa initial deliberations. Sentro sa mga petisyon ang umunoy paglustay ni Duterte ng pondo bilang pangalawang pangulo at lostay ka ng lostay. Wala kang pagpapahalaga sa kwarta ng bayan. Alam mo ba kung gaano kahirap iniipon ng mamayang Pilipino yan? Yung mga buwis namin mandatory, kusang kinakaltas yan ng mga binibilan namin, ng kumpanya na pinapasukan namin. Kusa, mga kababayan, wala tayong magagawa. Pero sa kanya, mga kababayan ko, kakaiba. Hindi niya tinitignan yon kahit na tayo mga kababayan, meron tayong babayaran na upa ng bahay, meron tayong babayaran na kuryente, tubig, pang matrikula ng anak natin, pang maintenance ng nanay natin, magulang natin, mga kababayan na kailangan natin, malaking bagay, yung tinatanggal nilang mga buwis natin. Abay, ninanakaw lang neto yo. Diba? Ninanakaw lang yung mga buwis natin, neto, itong babae na to. Ganon kakapal ang mukha neto. Kaya yung pinamparitoke ng mukha niya, mga kababayan ko, galing sa pera nating mga Pilipino. Tignan nyo yung mukha, mga kababayan ko. Kung dati, mga kababayan ko, kamukha ni Shark ito. Ngayon, mga kababayan ko, dahil sa scientifico, naging maayos na yung sarat niyang ilong noon na kamukha ng ilong ni Duterte. Ang hindi niya lang maayos-ayos, mga kababayan ko, yung lapad at kapal ng mukha niya. Diba, mga kababayan ko? Oo, kusang kumukuha, kusang nagnanakaw si Sara. Sabi rito, tuloy. Education Secretary, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabing hindi maipaliwanag na yaman at Puta, mukhang talaga, sinto-sinto. Mga kababayan, pagsuotin nyo ng salamin yan, mukhang nerd yan. Oo. iba pa. Ang deliberation natin gagawin natin per impeachment complaint.
we will also tackle per ground. Pero pag bumoto tayo, Ayan na. our vote will be based on the entirety of the impeachment complaint. Patay! Pagtitiyak ni Luistro, parehong proseso ang dadaanan ng mga reklamo laban kay Duterte sa ibinasurang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Yari. Pero aminado siyang posibleng mas mahaba ang deliberasyon, hindi tulad noong nakaraang taon. Yon! Kung mahaba o hindi ang proceeding nito, it will depend first kung papasa siya sa standard ng form and substance. Yan. Kung papasa siya sa form sa standard ng form and substance, then possibly mahaba ang magiging proceeding. Kung Yan! sufficient in form and in substance ang mga reklamo, saka padadalhan si Duterte ng notice para makapaghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Nako, Sara Duterte, yari ka na. Huwag kang magbibigti, Sara, ha? Baka mamaya magbigti ka, kusa. Huwag mong gayahin si Judas. Pagkatapos hudasin si Jesus Christ, nagbigti sa puno ng olive tree. Baka naman, Sara, ikaw, gayahin mo, matapos mong pagnakawan ang mga Pilipino, ma-realize mo at makonsensya ka sanang hayop ka, wag kang tatalon, ha? Wag kang tatalon sa Mount Kamuning, ha? Baka tumalon ka sa pinagawa ng tatay mong Mount Kamuning. Putik na yan, ha? Kahuli-huli yan, sikat na sikat ka pa rin. Diba? Diba mga kababayan? Putik na yan, no? Makikita nyo si Sarah, umaakit sa Mount Kamuning. Hingal na hingal pa yan, ano? Pagdating sa tuktok ng Mount Kamuning, yung tulay po na pinagawa ni Digong, na inubos ang milyon-milyon dyan. Pag nakita nyo naman mga kababayan ko, parang skeleton lang. Buti pa mga kababayan, si Sara busog na busog, yung sikmura. Pero yung tulay na pinagawa nila, parang skeleton, kamukha ni Palito. Di ba? Baka doon ho yan ha. Baka maisip ni Sara, wag naman po sana ha. Kikita nyo si Sara mga kababayan, umaakit sa Mount Kamuning. Pagkatapos sa tuktok, marating, tumalon bigla. Ano? Masagasaan pa ng GSM. Bakit GSM, Boss Mike? Yun yung taxing kulay green. Ay, nako, taon-taon talaga. Connect na connect, mga kababayan, di ba? Kasi sino na nakasakay sa inyo ng GSM taxi? Yung kulay green na na taxi. Good. Then, mga kababayan, tuloy. Kapag umabot sa proper hearing, iimbitahan ang mga complainant at si Duterte, pero ani Luistro, may opsyon ang bise na hindi sumipot. Wag ka na raw sumipot. Bahala ka na daw sa buhay mo. Matapos ang pagdinig, pagbobotohan ng komite kung may probable cause para i-impeach si Duterte. Nako! Ito ang maganda, mga kababayan. Abangan natin to. Yung pong March 2, tandaan nyo, March 2, mga kababayan, uumpisan na ho ang pagdinig dyan po sa kaso ni Sara Duterte dyan. Ano ba, Maribel? Ganyan talaga ako, hindi ako nang aasar, real talk to. Alam nyo yun? Dyan na ho sa impeachment hearing ni Sara Duterte. Dyan na natin malalaman kung sino yung kakampi niya ng mga congressman. At kung sino naman ang kakampi ni Pangulong Bongbong. Di ba? Yun, yung electric, yung green na taxi. Oo! Tama ka. Biruin mo, kulay green pa yung makakasagasa sa kanya. Biruin mo, kamatayan ni Sara, kulay na kulay kasi green na taxi yung sumagasa sa kanya. Kung meron, kailangan aprubahan ito sa plenaryo ng at least 1/3 ng mga kongresista para maipasa sa Senado ang articles of impeachment para sa paglilitis. Nako, mga kababayan, kokonti lang ho yun. 1/3 lang. 1/3 lang ho, mga kababayan. Nako, yari ka, Sara.
Kaya ang laking problema talaga nito si Sarah mga kababayan ko. Malaki. Oo. Kaya huwag na kayong magtaka tulad ng kaninang umaga na tinalakay natin yung kanilang palabas na mga tanim witness na naman. Putik na hindi pa ba kayo nagsasawa? Bakit? Kasi desperado na sila. Kaya lahat mga kababayan, pati peking witness, gagawin nila. Our beloved Boss Mike Cervera.